Nakatakdang kasuhan ng NBI si dating Congressman Mike Defensor. Lumalabas sa investigasyon ng ahensya na may direktang koneksyon daw si Defensor sa umunoy human trafficking sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. April 21, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 50 kababaihan na biktima umano ng sexual exploitation mula sa sinalakay na KTV bar at hotel sa Pasig. Napag-alamang asawa at anak ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang nagpapatakbo umano sa mga establishmento. Kalaunan, sinampahan sila ng reklamong qualified human trafficking. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, lumalabas na dawit din si Mike Defensor sa iligal na operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kanyang asawa. Lumalabas sa pagsusuri ng NBI na may mga tagong lagusan gaya ng mga pintuan at hagdanan na kumukonekta sa hotel at KTV bar para magbigay daan sa sex trafficking activities. Mula sa ground floor kung saan matatagpuan ang KTV bar, dinadala ang mga parokyano kasama ng mga biktima sa second floor ng gusali kung saan ang hotel. Ang mga pagbabago raw na ito sa disenyo at floor plan na ikinumpara ng NBI sa orihinal na blueprint ng gusali ay walang pahintulot at paglabag sa building code. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Lumalabas din sa orihinal na floor plan na may naka-reserve na kwarto para kay Defensor sa mismong KTV bar, ayon kay Matibag. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay po yan sa plano, sa blueprint. May nakalagay na Mike Office. Iginiit ni Matibag na hindi pamumulitika ang reklamo nila laban kay Defensor. Malakas daw ang ebidensya ng NBI laban sa dating kongresista. Non-bailable o walang piyansa ang qualified human trafficking. Sa isang video message, tinawag naman na pamumulitika ni Defensor ang reklamo. Anya, bakit hindi imbestigahan ng ahensya ang mga tunay na katiwalian sa halip na gamitin ito para sa mga personal na agenda? Binigyang diin ni Defensor na ang human trafficking ay isang seryosong krimen. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang ng imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Bukod kay Defensor, kakasuhan din ng NBI ang isa pa niyang anak na tumatayo namang corporate secretary. Dawit din sa mga kakasuhan si Lawrence Tan, ang pangulo ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan sa sinalakay na KTV bar. Wala pang pahayag kaugnay dyan si Tan. Sa Biyernes, formal na isasampa ng NBI ang reklamong qualified human trafficking laban sa dating kongresista na si Mike Defensor. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.